Sa pumili na nurture card dito in your reading. Tingnan natin kung ano yung mensahe ng Panginoon para sa inyo. So, nasa sense ko dito guys, sa may mga tao na maiinggit. At I really sensing na huwag kang maniniwala sa kanilang posting. Kasi baka itong mga tao na to, they're really trying the best that they can to be a socialite or social climber, guys. So, I'm not sure why this came up. Baka kasi may nakita kayo sa social media and God is kind of like telling you something about those people, okay? So, let just this be, okay? I'm sensing na naawa yung Diyos sa taong ito. Siguro, you have this reading because of the reason na gusto sana ni God na damayan mo itong tao na to kasi hindi pwede na ganito na lang lagi yung ginagawa niya sa buhay. I really sense iba sa kanila nauubos na yung kanilang yaman sa kakapost. Okay, para lang magmukhang mayaman. And I'm sensing that this could be a person that is a jealous friend or somebody na talagang close sa'yo, to be honest. Tapos, gusto sanang sabihin ng Panginoon na bigyan mo sana ng magandang counseling itong taong ito. So, maybe that's why you're here, kasi yung calling mo ay i-guide itong tao na to. I'm not quite sure, guys, if you're the same with this person na they are in this kind of thing, okay, na magpo-post. Okay, you could be somebody na humble, guys, at saka siguro by you can actually encourage them not to brag post or be authentic, be them. At hindi nila kailangan mag-effort na gumastos para lang, kaangaan ng mga tao. I feel na marami kang pinagdaanan sa iyong buhay. Siguro naranasan mo rin na maging kagaya nila before. At I really feel here that you will definitely be a good teacher or a mentor for this person. Kasi I really sense na siguro minsan parang naawa ka sa kanya kasi naalala mo yung sarili mo noon. Okay, siguro naging mature ka na ngayon at nagkaroon ka talaga ng realization. So, siguro gusto mo sabihin, ay, hindi mapagsabihan tong tao na to, mahilig siya mag-post. May mga taong ganun, guys. Example lang, ha? If ever you're somebody who felt drawn to preach, then preach. Kahit na magbigay sila ng negative comments sa yung preaching na iwasan nila yung ganyan sa social media and so on, I would say at least on your end, you say something rather than not. Kasi guys, kaya ka nandito sa reading mo, maybe this is your calling that you're actually going to direct people towards the right lifestyle, towards something na dapat nilang gawin. Kaysa naman sa lagi silang ganito. I feel na mag-break ng habit, to be honest. So, anyway, so here is your cards. So, gusto sabihin ng Panginoon na talagang gusto niya talagang paguin itong taong ito. Okay? Kasi I really feel na kung sino man siya, mahilig talaga siya maglabas ng pera. Tapos, kakastos siya para lang may maipakita sa social media. At I feel na naawa talaga yung Diyos sa kanya kasi may potential naman siya na maging mayaman, maging authentic. Pero, hindi eh. Okay? Siguro itong taon na to naghanap lang talaga siya ng attention and this person uses the money to gain it. So, next that we have, yung materialistic siya na tao. As we can see here. Siguro iba sa kanila ay influencer and that's the reason why kung bakit siya napapagastos kasi they want to please others in their circle.
Ngayon, ito yung inaalala mo na baka hindi siya makinig sa'yo. Pero yung gusto sabihin ng Panginoon for you, this is one of your calling to actually inspire these people not to actually do these things. They need to learn how to be authentic, and they need to learn na hindi naman lahat ng tao, mapipilis dahil sa iyong yaman. Kasi, to be honest with you, kapag kasi yaman yung pag-uusapan, yung dating yan sa ibang tao, hindi rin maganda. Baka isipin ng mga tao nagbabrag posting yan and so on. Instead na inspiration sana. So, gusto ipalam ng Panginoon na umiwas siya sa ganitong bagay kasi hindi nababagay sa kanya, pero na-sense ko kasi sa reading na wala siyang sapat na yaman. Okay, nagpapanggap siyang mayaman. Buti sana kung may kayamanan siya. Imagine mo kung nagpapanggap kang mayaman, ano mangyayari sa credit card mo? Marami siyang bayarin, di ba? So, okay sana kung mayaman siya, pero kung wala naman siyang panggastos, ay finawa na talaga yung Diyos sa kanya kasi baka baon siya sa utang. Kasi may nakita rin tayo dito na prayer. Okay? So, I think iniwas na talaga siya ng Panginoon na gumastos. Bigyan ko kayo na example. Maybe nangyayari dito. Example lang ha. Kapag may in-order siya online, may mga tendencies na hindi natutuloy. Okay? Nakakancel yung order niya. Unavailable. Kasi sign na yun ni God na hindi na dapat siya gumastos. Pero, I'm sensing this is somebody na hindi nakikinig kahit sa mga signs ni God for him or her. Ngayon, ayun na ni God na paabutin na mawala lahat ng yaman at magkaroon na naman siya ng downfall with regards sa money. So, I feel na naiyak ang Panginoon dito na tignan kasi siguro ito yung tingin ng mga tao na mayaman siya, diba? Pero in reality guys, gipit siya sa pera. Pulos utang na at hindi siya umaangat dahil sa kanyang mga bayarin. So, I think this person needs to learn how to humble themselves. As you can see here, at matutong mag-save. So, I'm not sure if you're close to this person or not, but I'm sensing that if ever you're into saving money, I feel like you should say to this person na try to save money na lang. Okay? Kasi I'm not quite sure if you're aware about this person's money status, but I think that you really have to actually do the right thing to tell this to him or her. Kasi, with the treasure being here, siguro bakit ito yung mangyari? Okay, mapapansin mo marami na siyang gamit sa bahay na hindi naman kailangan. At saka baka naman nangyari na rin to sa kanyang bahay na madalas din siyang manakawan. Kasi pag lumalabas siya ng bahay, branded lahat, diba? So, syempre, yung magnanakaw, naka-focus sa kanya. Okay? So, yun nangyayari na madalas siya nananakawan na. So, I'm sensing na you could be a simple person na may savings. So, yung gawin mo, mag-try ka na lang mag-post about saving, about being simple. Okay, you don't need to brag just to please others. Mga ganun bang, kaso parang parinig na rin, no? Kung kaklose mo siya, suggestion ko lang talaga na sabihan mo na lang. Okay, if ever you can't do it, I will suggest na lang na mag-pray ka kay God. If this is what you want me to do for this person, then please assist me, Lord, to do this. So anyway, we got the nurture. So pinili ka rin ng Panginoon para gawin na mission na to kasi you are a caring person. Mahabagin ka. Tsaka di lang yun, napakasimple mong tao. At tsaka dahil sa pagiging simple mo, marami kang savings, marami kang natutulungan. Okay, tsaka yun nga, may potential ka talaga mag-inspire din ng mga tao. So, baka maisipan mo rin na maging influencer. So anyway, let's see what else do we have here. If you know, umiiwas ka sa mga taong lustay, so we got a copy in reverse. We also have this one here. We also got true story. So sabi ko sa inyo guys, okay? Kung ano yung pinapost ng taong ito, hindi siya true story as you can see here.
Okay? Siguro itong taon na to mahilig kumain sa labas to the point na ayan na wala na siyang panggastos and so on. So, this person needs to break free from that bad habit. Siguro ito yung ginagawa niya madalas for the photo, for the social media, kaya niya to ginagawa. Pero I really feel na you really need to actually try to tell this person na iwasan na niya tong gawin. Tsaka, mag-focus na lang siya mag-save ng pera kaysa sasayangin niya yung pera sa mga ganitong bagay. Okay, so we have the cold in reverse. So we have the X here. So ito siguro yung kinakatakot mo mangyari. Maybe you are actually knowing that this is your calling already because of the reason that you felt drawn to this person. At saka inisip mo na pagsabihan mo siya, baka maging ex-friend na lang kayo. So natatakot ka mangyari yun na maging cold-hearted siya sa'yo. But yet, let me remind you, you really have to do this. Kahit nasabihin natin na masira yung friendship ninyo. Kasi guys, mas mahirap pag di mo nagawa yung iyong calling. Masakit yan sa dibdib. You always feel that guilt within. Okay? So, kaya importante talagang gampanan yung mission sa mundo kasi makakatulong yan sa iba. Tsaka, gagaan din na loob mo pa nakakatulong ka. So, I feel umpisahan mo muna sa actually pagpo-post tungkol sa mga savings. Okay? At wag sana magmukhang parinig sa kanya. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing yung kantang, if there is one more gift, I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Siguro ng taon na to, guys, nagdadasal na siya na sana maging mahinahon na yung kanyang buhay kasi baka naman marami na siyang binabayaran talaga na utang to the point na problematic na talaga siya. So, anyway, we just start being here. So, God is wanting you to know that you really meant to actually preach. Kasi, I feel na ginaguide ka talaga ng Panginoon. Siguro kung content creator ka man, talagang ginaguide ka ng Diyos kung yung topic na ilalagay mo para yung mga tao, umiwas ang gumawa ng mga bad habits. I feel na naiyak ka kasi feeling mo hindi mo kaya. But yet, since you're called by God, honestly speaking, God knows that you do have a potential. So, umpisa lang talaga mahirap if you go after it kasi bago lang yan sa'yo eh. But yet, when you go there, to the point na ginagawa mo na yung mission mo, magaan na lang yun sa mga susunod na araw. Umpisa lang talaga laging mahirap. Yan yung tandaan mo. So, next that we have is this one. So, I really sense itong taon na to talaga ay napakalustay, guys. Kasi itong taon na to, yun nga, as I told you, social climber siya. Tsaka, kung meron yung mayaman, gusto niya meron din siya noon. At tsaka, with regards to this one, yung masaklap pa, guys, kung ano yung pinapakita niya sa social media, kasi nungalingan yun. Kasi baka kasi nakikita mo sa social media na mayaman siya kasi may mga ganito siyang bagay, kumakain siya sa ganito at ganyan, pero yung realidad, hindi naman siya ganun kayaman, okay? At isa siya sa mga tao nagmapakaawa sa Diyos about sa pera. Pero remember, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ginagawa ngayon ng Panginoon, dahil naawa siya sa taong ito, nagpapadala siya ng mga kagaya mo to remind this person na, hey, mag-ipon ka naman. Hey, wag lang lustay na lustay. Be true to yourself and so on. Okay? Kasi, I'm sensing with this one as well na, naawa ka rin sa kanya. Siguro nakikita mo itong mga bagay-bagay. And I'm kinda like sensing yung energy mo na upright kang tao, to be honest with you. And I'm really sensing na itong tao na to, passionate talaga siya na magkaroon siya ng circle of friends na mayaman and so on. Pero hindi niya talaga pwesto yun eh. Okay? Pwede naman siya makihalong-bilong, pero wag to the point na ubusin niya yung yaman niya just to be a part of a certain group. Hindi na kasi comfortable yun. So, naawa yung Diyos sa kanya kasi, yun nga, wala na siyang nasa-safe dahil sa ginagawa niya.
So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope na matulungan ninyo yung taong ito, and God bless every one of you.